Bata pa lamang si Ina ay pagtitinda na ng karne ang kanilang family business. Kilalang kilala sila sa pagtitinda ng mga baboy at manok, pati na rin ang lahat ng uri ng mga frozen meat. Dito na nga rin sila nabuhay at napagtapos ng pag-aaral silang magkakapatid. Nay, pasok na po ako. Paalam ni Ina. Hindi anak, etong baon mo. Eto na rin ang lunch mo, ang paborito mong tusino. Nakangiting wika ni Flor, ang nanay ni Ina. Salamat, Nay. Mukhang mapaparami ang kain kong ito mamaya. Masayang sagot ni Ina. Walang problema, anak, at maganda naman ang kita ng ating paninda. Oo nga po, Nay. Napansin kong napakarami niyo pong suki sa mga karne. Naku, oo, anak. Sikreto lang dyan, panatilihin mong malinis at palaging bago para di magsawa ang customers. Opo, Nay. Kaya po kapag nakatapos ako ng pag-aaral, palalakihin pa natin ang pwesto natin at magdadagdag po tayo ng mga paninda. Sige, anak. Pero ngayon, pumasok ka na muna at baka malate ka pa. Ay, oo nga po pala. Sige na, mauna na po ako. Pumasok na nga ng paaralan si Ina na noon ay nasa high school na. Naiwan na lamang ang kanyang nanay sa maliit nilang pwesto sa palengke. Suki, pabili ako ng 5 kilong baboy at 3 kilong manok. Sandali lang, Suki, at tatagdarin ko pa ang mga ito. Kanina lang madaling araw kinatay at hindi matanda ang karne. Oo naman, Flor. Kaya nga sa'yo ako bumibili. Subukan na ang tinda mo. Masayang sagot ng customer. Naku, maraming salamat naman. Ito na po yung binili nyo. Dinoble ko na rin po yung supot. At baka bumigay. Baka may kakilala ka pa, Suki, na kailangan ng karne. Dito na lang kamo sa pwesto ko, ha? Pangiengganyo pa ni Flor dito. Oo naman, Suki. Hayaan mo. Sasabihan ko yung mga kapitbahay ko. Huwag kang mag-alala. Salamat, Suki. O ayan, dinagdagan ko na yung taba ng baboy. Salamat, Flor. O siya, ako'y mauna na at magluluto pa ako. Kaagad namang nakaubos ng paninda ng araw ni Yon si Flor. Pag-uwi ni Ina, inabutan niyang nagbibilang ng kinita ang kanyang ina. Nay, andito na po ako. Aba, mukhang maaga tayong nagsara ngayon. Nay, nakaubos po tayo agad? Tanong ni Ina. Oo, anak. Marami kaninang bumili. Halos mga suki natin. Kaya eto, hinihiwalay ko ng tubo, yung kinita natin, at yung pupuhunanin natin bukas. Sige po, Nay. Ako na po ang magsasaing at magluluto ng ulam. Magpahinga na po muna kayo. Magbibihis lang po ako. Nagluto naman si Ina ng adobong manok na may ketchup dahil ito ang paborito ng kanyang nanay. Nay, tayo na pong kumain. Sige, anak. Ang mga kapatid mo tawagin mo na din para sabay-sabay na tayong kumain. Opo, Nay. O tara na, magsiupo na kayong lahat at kakain na tayo. Yaya niya sa kanyang mga kapatid. Masayang kumain ang hapunan ng mag-anak at nagkwentuhan pa nga. Nay, wala naman po akong pasok bukas. Samahan ko na po kayo mamili. Makakabalik naman po tayo bago magising ang mga kapatid ko. Sige anak, magandang ideya yan. Para alam mo kung saan ako kumukuha ng mga paninda. Siya nga pala anak. Nilalapit na ang pagtatapos nyo ah. Sa isang araw bumili tayo ng bago mong damit. Naku, Nay. Oo, malapit na yung graduation. Pero huwag na tayong bumili ng bagong damit. Meron naman akong luma dyan. Bihira ko rin naman pong nagamit. Para hindi na kayo gumastos. Gusto ko nga rin pong malaman kung saan kayo kumukuha ng mga paninda. Para sa susunod, kahit ako na lang po yung mamili ng karne. At dito na lang po kayo sa bahay. Napakabait naman ang anak ko. Alam mo, maswerte ako. Dahil kahit maagang kinuha sa atin ng papa mo, meron naman akong mga masisipag na mga anak. Kasi po, Nay, masipag din po kayo. Minana lang po namin. O siya, magpahinga na tayo. Maaga pa tayo aalis bukas. Wala naman ba kayong assignment? Wala naman po, Nay. Sagot ng dalawang maliit pang bata. O magpahinga na kayo.
Nakalatag naman na ako kanina pa doon. May gana kayo. Maaga namang umulis ng bahay at nakarating sa bilihan ng karne ang magnanay. Nay, ang dami palang tindahan ng karne dito. Namamanghang sabi ni Ina dahil halos kaliwat kanan ang karne ng baboy at manok. Oo, anak. Pero may suki ako dito. Dito kay Alik Nena. O Flor, ikaw pala. Anong order mo ngayon? Tanong naman ni Aling Nena. Aling Nena, bigyan mo ako ng 15 kilo ng baboy at manok. At saka, meron din ba kayong pangdinuguan dyan? Marami kasi ang nagtatanong sa pwesto ko. Meron, Flor. Sige, bibigyan din kita. Kahit hindi mo muna i-cash tong mga to, okay lang. Kilala na naman kita. Matagal na kitang reseller. Anak mo ba yung kasama mo? Oo, yung panganay ko. Magtatapos na ng high school. Maraming salamat sa offer. Pero ika-cash ko na lang po. May dala naman po akong pambayad dito. Oy, ikaw ang bahala, Flor. Aba, oo nga. Akalain mo, mag-isa ka lang sa buhay, pero kayang-kaya mo. At eto, makakapagpatapos ka na pala ng anak, ha? Opo, Aling Nena. Sa mga anak ko lang din po ako kumukuha ng lakas para lumaban at hindi sumuko. Tama ka dyan, Flor. Oh, eto ng order mo. Salamat po, Aling Nena. Eto rin po yung kabuoang bayad. Bukas po ulit. Salamat, Flor. Sige, bukas ulit. Nang makauwi naman ang mag-inang Flor at Ina, ay kaagad nang naghanda ng almusal si Flor bago magbukas ng tindahan. Nay, ako na po ang magtitimpla ng kape. Sige anak, salamat. Oo nga pala, Nay. Kanina, napansin kong pinipisil-pisil mo yung karne. Oo anak, ganun talaga. Makikita mo kung makunat ba siya o hindi. Kapag pinisil mo siya at bumalik sa dati, kumbaga pinindot mo ng maliin bago bumalik yung karne sa dati, ibig sabihin na okay ang karne. Pero kapag natigil sa pagpisil mo, nako, hindi maganda yon. Ah, ganun po pala yun, Nay. Sige po, tatandaan ko po yan. At pagdating po ng kolehiyo, gusto ko po sana kumuha ng business management. At para magkaroon naman po tayo ng restaurant. At yung mga luto niyo po yung sisikat. Naku, ang anak ko talaga. Hayaan mo. Datatingin tayo dyan. Halika na, kumain na muna tayo. Maya-maya, gisingin mo ng mga kapatid mo. May pasok pang mga yan. Opo, Nay. Lumipas pa ang ilang buwan at dumating na ang araw ng pagtatapos ni Ina sa high school. Naku anak, sobrang proud ako sa iyo. Napakagaling mo. Nay, salamat po sa inyo. Sabay yakap sa kanyang nanay. Congrats anak. Mabilis namang lumipas ang mga taon at nakatapos na si Ina ng kolehiyo sa course ng business management. Buo na sa puso ni Ina na magkaroon ng sariling business. Nay, magtatrabaho po muna ako sa isang restaurant para po mag-iipon muna ako at kapag may punan na tayo, makakapagpatayo na tayo ng sarili nating restaurant. Oo naman anak, mas maganda nga bago ka sumabak sa negosyo, magkaroon ka muna ng experience na magagamit mo sa sarili mong business. Kaagad na nag-apply si Ina sa isang malaking restaurant kung saan maraming artista rin ang kumakain dito. Congratulations, Ina. Mag-start ka na bukas. Ikaw ang naka-assign para mag-check na lahat ng food at mga empleyado kung tama ang pag-serve nila. Okay po, Ma. Maliwanag po. Kinabukasan ay maagang pumasok sa restaurant si Ina. Agad na nagpakitang gilas ito sa owner. Bagay na ikinatuwa naman ito. Good job, Ina. Bago ka pa lang, pero maganda lang ipinapakita mo. Keep up the good work. Sabi ng amo niya. Thank you, sir. Sagot naman ni Ina. Lumipas ang panahon at na-master na niya ang paghawak ng kung ano-ano sa restaurant at lumaki na rin ang sahod niya. Kaya't lumaki na ang kanyang niliipon para sa pinapangarap niyang sariling negosyo. Hindi rin naman niya inilihim sa boss niya ang kanyang mga plano. Nay, malaki na po yung sahod ko. Na-promote na rin po ako. Kaso po, kulang pa ang ipon ko para makapagsimula tayo ng negosyo.
Okay lang yun anak, ganyan talaga. Huwag kang mag-alala. May ipon din ako. Dahil maganda naman ang kita natin hanggang ngayon sa karne. Nay, itabi niyo na lang po yan para sa mga kapatid ko. Tumaas na po yung sahod ko. Kaya mas malaki na rin po yung itatabi ko para sa negosyo. Salamat anak. Hindi nabigo si Ina dahil lumipas pa ang ilang taon at malaki na at sapat na ang kanyang ipon para magsimula ng sarili niyang negosyo. Maayos siyang nagpaalam sa kanyang boss, bagay na sinuportahan naman ito. Nagbigay pa ito ng pandagdag sa pagsisimula ng kanyang negosyo. Kaagad namang nakakita ng lumang restaurant na ibinebenta si Ina. Maganda ang lokasyon, kulang lamang to sa renovate. Saad ni Ina sa owner. Oo, kaya lang hindi na namin kayang patakbuhin ito dahil kulang na kami sa kapital. Kaya nipagpasya namin na ibenta na. Paliwanag ng owner ng restaurant. Okay, mabilis naman po akong kausap. Ito na po ang cheque at kukunin ko na rin po ang titulo nito para masimulan ko na rin po yung pagpapaayos. Okay, maraming salamat Iha. Sagot ng owner. Huwag po kayong mag-alala at same staff na lang din po yung kukuhanin ko para may trabaho pa rin sila. Naku Ina, maraming salamat. Gusto mo bang ipakilala kita sa kanila? Huwag na po, okay lang po sa akin. Sagot ni Ina. Matapos ma-close ang deal, kinabukasan nga, ay agad na nagtungo si Ina at ang kanyang nanay na galing pa sa pagtitinda ng karne at nakasuot pa ng apron sa restaurant. Papasok na sila at uupo nang lapitan sila ng isang staff. Excuse me po ma'am, hindi po kayo pwede dito. Marami pong customers ang nakatingin dahil sa suot niyo po at amoy karne. Saad nito. Naku iho, pasensya ka na ha. Galing kasi ako sa tindahan ng aming karne at dumiretso na ako dito. Iyon na nga po ma'am, kailangan niyo po munang umalis kayo. At kaagad pa nitong tinawag ng gwardya para paalisin ang mag-ina. Kuya guard, paki-assist naman sila palabas. Teka, ano yung ginagawa mo sa nanay ko? May policy ba kayo dito na may dress code at may bawal na amoy? Ma'am, kalinisan lang po yung gusto namin at alam din po yan ng boss namin. Sagot ng staff. Kalinisan? Dahil lang ba marumi ang suot ng nanay ko? Marurumi na rin ang restaurant? Come on! Hindi ko alam na ganito palang staff dito. Galit na nagsasalita si Ina habang papasok naman ang dating may-ari ng restaurant. Good morning, Ina. Inaayos na rin pala ni attorney ang pagpapalipat ng restaurant sa pangalan mo. Gulat na gulat ang staff nang marinig ito. Narinig mo? Ako na ang bagong may-ari ng restaurant at wala akong balak na maglagay ng dress code para sa mga taong gustong kumain dito. Naku ma'am, pasensya na po. Hindi ko po alam na nabenta na po ito at may bago na pong may-ari. Sorry po talaga. Saad lang staff. Sa susunod, kahit papulubi ang mga bata, papasukin niya at pakainin. Mahalaga sa isang negosyo ang magkaroon ng malasakit sa mga taong parte at pumupuo nito. Kasama na dito ang mga customers. Pasensya na po ulit ma'am, hindi na po mauulit. Paniniguro naman ang staff. Kaagad namang bumalik sa pagkakaupo ang mag-ina at saka pinag-usapan ang mga plano para sa restaurant. Anak, mas magandang buhay na kulay ang pintura para magbukang kaaya-aya. Opo, Nay. Papapalitan ko po. At saka maglalagay din po tayo ng design sa labas para makapang-akit ng mga customers na kumain at bumalik dito. Huwag kang mag-alala. Alam ko na, karne ng baboy at manok. Kaya sasarapan natin ang pagluluto. Masayang sabi ng kanyang nanay. Nagtulong ang mag-inang Ina at Flor sa pagpapatakbo ng negosyo. Si Flor ang bahala sa mga pagkain at sa diskarte naman sa pagpapatakbo ng sales ay Ina. At unti-unti ay nabuo ang kanilang mga pangarap.